Magandang umaga, channel viewers ng Health, Wealth, and Life Basics. For today po, ang ating topic ay Top 10 Food for Your Health. So, ang una talaga, may 8 to 12 glasses of water ka. Ayan po, a day. Sa umaga po, pagkagising ko, ako I will take a pinch of salt, and then I follow it up with a glass of water, and then after 30 minutes, pag hindi pa ako nakapupo, ako ay magtitake naman ng water with baking soda, 1 teaspoon din, until such time na ako ay makapupo. And then I follow it up with 2 glasses or a glass lang, para may 3 to 4 glasses of water ako before my breakfast. So, ang sunod po na importante sa katawan ay ang dark green vegetable. 3 to 4 times a week meron kang vegetable na green. Ayan, mas gusto ko po ang pipino kasi napaka mabilis lang siya at hindi mo niluluto, at saka maganda siya sa vitamin E at pag relieve ng ating constipation also. Number 3 is whole grain, kaya po may rice tayo. And yes, naka-fried rice po ako. At least once a week nagfa-fried rice po ako kasi kailangan ng brain natin ng oil. Hindi po nagpapataba ang oil. Basta coconut oil at saka olive oil. Hindi mo po free-na-fry ang olive oil, dinedressing mo lang siya. Ang nagpapatabo po sa atin ang sobrang kanin. Pero kumakain pa rin po ako ng kanin, uulit-ulitin ko, I'm over 60, wala po akong high blood, wala po akong diabetes, and yes, I eat 3 times a day, at least 1 cup for each meal a day. Ang babae po ay required to eat no less than 1,200 calories a day. Kung hindi ka nag-exercise, pwede mong gawin ang calorie deficit, but no less than 1,200. Parang yung 800 calories, baka na po kayo magkasakit. Ang normal po na tao na build ay pwedeng kumain ng 2,000 calories a day. For male ay pwede siya hanggang 2,200. Ang babae ay maximum 1,800. Ang lalaki pwedeng 2,400 calories a day. So, i-count nyo po. Nasa 220 lang po ang calories per cup of rice. So, kung 3 cups ka, that's 660. So, may allowance ka pa, i-minus mo sa 1,200 mo kung yun ang pinaka-lowest na calorie goal mo per day. Ang 660, then you can get it from your fish. So, ang wala pong inilagay doon sa top 10 health food na meat. Ang inilagay po fish, kaya nag-i-stem po ako ng fish kasi kagaya niyan, kumakain ako ng fried rice na may ingredients na kamatis, sibuyas, onion. So, konting garlic. Okay? So, ang sunod ay beans and lentils. Ayan. So, meron po tayong almonds sa ating nuts. Yun po ang magandang paraan para po ay ang internal approach mo for a healthy skin na hindi ka nangungulubot ay kumain ka ng food rich in vitamin E, at saka yung almonds, maganda po yan sa skin. So, soy,
yogurt or cheese na organic. May prutas po tayo dahil pinili ko po ang papaya na to kasi organic po to, galing po sa farm namin. Pampa-relieve po ng pupo. So, ulitin natin, water, dark green vegetable, whole grain, 3 times a day, you can eat that. Huwag naman masyadong marami ang kanin. Beans and lentils, fish, berries, sweet potato, or squash, kung meron po kayo, soy, nuts, and cheese dahil wala kang yogurt. Ang mga yogurt natin mahirap po ngayon dito sa Tacloban kumuha ng yogurt. Thank you for listening and I hope you enjoyed the 10 top food for your health. At uulitin ko, health is wealth. Kahit anong yaman mo, pag sakitin ka, ay wala pong saysay. The next part that you should do is exercise after your breakfast. Okay. Di ba sinabi ko kahapon sa aking exercise, I do daily intermittent fasting pero hindi po yung grabing tag 18 hours or 24 hours isang beses ka lang kumain. Ang Diyos po dinivide niya ang araw, di ba? God divided the day sa 3. Una, may morning, may noontime, may gabi. Parang yung 24 hours mo rin, dinivide din ng 3, di ba? 8 hours for you to sleep, 8 hours for you to work, and another 8 hours for your self-care. So, nandoon ang pagkain mo, hygiene, grooming, sa another 8 hours, self-love, and then a time for your family and for yourself. So, baka po mas marami ang upo nyo at naka-watch lang kayo ng TV, kaya pagpagin po natin. So, doon yun sa another 8 hours for yourself. So, take a 45-minute or an hour to sweat out. So, ikaw po ang may mas alam kung paano mo gamitin ang exercise mo, whether walking, whether housekeeping to clean your house. So, ang balanced diet na to, wala pong kape, walang tsaa, okay? But, you can also put it kasi pero wag na wag po ang soda. Yun ang sinasabi, wag na wag po ang soda, wag po ang mga juice na yan, lalo na sa ating mga anak at apo, pagbawalan po natin yan. Sometimes, wala ring bread po kasi nga, di ba? Sa paradise po, wala pong processed food, wala ngang cooked food, di ba? Mga unang tao noon ay hindi niluluto ang pagkain dahil ang Diyos gumawa po ng mga prutas na pwedeng makapagbigay sa atin sa mga major vitamins that we need. Number 1 is vitamin C for our immune system, E for our skin, zinc for our stamina, potassium, magnesium, hindi ka makakatulog pag wala kang magnesium. So, alam mo ba ang illness ay dahil nagdi-deplete ka ng iyong vitamin sa iyong katawan. So, Merry Christmas and a Happy New Year. Sana yung mga food na binibili nyo for Christmas ay walang dumidikit. Ano yung mga dumidikit sa ating bituka? Ito po ay spaghetti, pansit, mga cakes, mga pasta. Ang sabi po sa akin ng aking kaibigan na internist, ang mga processed food na po yan ay dumidikit at yan po ang nagkokos ng ating mga illnesses. Okay? Thank you for watching and make your life practices so basic na ganun lang po ang paraiso eh. Yung paraiso nasa atin din.
Di ba? So, make your life so simple and not complicated para yung sakit mo hindi rin komplikado. Thank you for subscribing because this would give you an opportunity to be prompt for the things that I have daily. Happy, healthy, and wealthy life.